Sa isang panandang pangkasaysayan o marker ng National Historical Commission of the Philippines sa Bahay Nakpil, kinilala si Gregoria de Jesus o Oryang, may bahay, ng Supremo na si Andres Bonifacio bilang tagapagtago ng mahahalagang dokumento ng Katipunan. Pero nakakalungkot isipin na ang ilang alaala ni Oryang tulad ng sinasabing naging tahanan ng kanilang kaanak sa Quiapo sa Maynila. Hindi man lang maitago ng ligtas sa mga pahina ng ating kasaysayan. Dito lang ding Marso, nagimbal ang mga nakaalam ng kasaysayan ng matandang bahay ng De Jesus del Rosario Lucena sa Calle Bilibid Viejo nang simulan itong gibain. Nasa loob sinisimulan ng tanggalin yung mga materyales kasi mahaba yung gusali. Mapansin din na yung mismo mga bintana pinag-aalis na. Wala pa naman kumukuha sa amin demolition permit. Kinausap namin, i-hold muna, wala muna magde-demolish dyan. Kahit kumuha ka sa barangay, hindi pwedeng bigyan. Sa tindig ng bahay na ito, walang dudang nakaaangat sa buhay ang may-ari. 2 palapag at materyales fuertes o matibay ang mga ginamit sa pagtatayo tulad ng bato, bakal at dekalibring mga kahoy. Hindi natitinag sa pwesto ang bahay na bato ng pamilya de Jesus del Rosario Lucena. Tayo ngayon ay nasa Bilibid Viejo naman, isa sa mga lumang kalye ng Quiapo, malapit sa simbahan ng San Sebastian. Sabi nga nila, siya yung pinakamatanda dito sa kalyeng ito. Isa sa mga connection siya sa kasaysayan ay sinasabi, ayon sa mga nakatira dito dati, isa sa mga tumira dito ay kamag-anak ni Gregoria de Jesus. Pero hindi rin maikukubli ang mga latay na iniwan ng panahon. Kinakalawang na bubok, nabubulok na kahoy, naagnas na bato. Si Gregoria de Jesus ay yung asawa ni Andres Bonifacio, later asawa ni Julio Nakpil na kasama rin ng Katipunan. Ang tawag nung dating may-ari dun sa bahay ay si Tia Oryang, ang tawagin niya. At hindi yun malayo dahil mula dito sa lugar na ito, may kalye rin sa Quiapo, yung kalye Barbosa o ngayon kalye Bautista, kung nasan doon naman yung Nakpil Bautista House, kung saan tumira si Gregoria de Jesus. So, meron siyang connection sa mga makasaysayang figures. Bagamat luma at tila wala ng silbi, kailangan pa rin itong pangalagaan bilang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Kaya malaking palaisipan sa lahat kung sino ang nag-utos ng paggiba sa bahay. Ang mga kasalukuyan nagmamay-ari ng matandang bahay. Chino? Actually, walang demolition. Sa loob lang siguro ng property, may mga pangpasok doon ng tao, kinukuha yung mga kahoy doon. Ayun. Kaya nalaman ng may-ari yata ng bago nakabili, pinasarado yun. Ang bahay, itinuturing na important cultural property sa ilalim ng Republic Act 10066. Pero pag-amin ng kapitan, Basta kami, doon lang kami sinabi sa amin ng mga historical, na yung bahay na yan, matagal na yan, historical yan, property ni ganun, dati nakatira si asawa ni Andres Bonifacio. Dito sa Lucena House, nakipag-coordinate naman sa amin ang developer at nag-request nga na ito yung plans niya. At eventually, nag-intervene ang NHEP by doing some recommendations. Kaya umingay ulit yung kaso nung sa bahay kasi apparently mukhang yung na-approve namin ay hindi nasusunod nung developer. Kaya definitely kailangan din naman nating inform ang developer to stick with what we have already discussed prior. Very unfortunate na may gap pa din when it comes to the knowledge. Pero sabi nga nila, ignorance of the law excuses no one. Isa sa mga napadadala namin ng cease and desist order na ito ay ang LGU. And we hope that the LGU can also help us in disseminating the mandate. nang nakipag-ugnayan kami sa lokal na pamahalaan ng Maynila, ipatatawag raw ni Mayor Isko Moreno ang mga kasalukuyang may-ari para magpaliwanag. Wala silang permiso. Wala silang kakayanang dapat na mag-demolish. We have already directed the Police Enforcement Unit, if there is something going on there, at kahit yung taong bayan, i-report kagad sa pulisya, we will apprehend them. Ngayon, nakatenga sila. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon kaugnay ng De Jesus del Rosario Lucena House.
When we received the report, kaagad kaming sumulat sa mga dapat sulatan. Para ipagbigay alam na hindi kami sumasang-ayon doon sa nangyayaring demolition. Dapat, kung meron silang plano na i-demolish, mag-apply sila. So, may inform namin sila na kung more than 50 years yung they have to go to Historical Commission. Kumuha sila ng clearance. Samantala, pagkalabas ng ulat na ito, naglathala ng pahayag ang kaanak ni Gregoria de Jesus tungkol sa lumang bahay sa Bilibid Viejo. Anila, hindi ito bahay ni Gregoria de Jesus. Sa pakikipag-ugnayan nila sa aming programa, nais nilang linawin. The cited house was not the house of Gregoria de Jesus. Hindi po pag-aari at hindi rin po naging tahanan ni Gregoria de Jesus. Muli namin silang inanyayahan para sa isang panayam ukol sa usapin, ngunit tumanggi sila. Para sa pamilya ni Gregoria de Jesus, nais nilang ipaabot sa publiko na ang kontrobersyal na bahay ay hindi bahay ni Oryang. At ang bahay na Nakpil Bautista sa 432A Bautista Street, Quiapo, Maynila, ang siyang tanging kinikilala nilang tahanan ni Gregoria de Jesus.